Emosyonal na humarap sa News 5 ang ilang residenteng maaapektuhan ng itatayong Paxilica sa Capas, Tarlac. Ang mga opisyal ng barangay doon, hindi man lang daw kinonsulta. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez, exclusive. Tinawid ng News 5 ang makikitid na daan at ang ilog na ito, marating lang ang Barangay Santa Lucia at Odonel sa bayan ng Capas sa Tarlac. Malaking bahagi kasi nito ang tatamaan sa itatayong Paxilica Initiative. Ito yung planong high-tech industrial complex na tututok sa artificial intelligence, semiconductors at advanced manufacturing na ibinida pa nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Sa drone video, nakuhanan namin ang pinaniniwalaang lokasyon na bahagi ng nasa 1,600 na ektaryang Paxilica. May ginagawa na rin ditong kalsada. Bukod sa malawak na palayan, aabutan din ng proyekto ang ilang katabing komunidad. Ang masaklap, isang buong sityo pa nga ang apektado. Ito pa naman ang itinuturing na pinakaunang recorded IP community sa Capas. Aabot sa halos 300 pamilya ang nakatira dito sa Sitio Binyayan. Ang problema, lahat ng mga bahay at strukturang nakatirik dito ay maapektuhan at posibleng mawala dahil sa itatayong Paxilica. Isa sa madadamay ang magsasakang si Jeffrey. Literal na magiging hanggang tingin na lamang daw siya oras na makuha ang kanilang bahay at 3 ektaryang sakahan. Dito pa naman niya kinukuha ang pagpapaaral sa 5 anak. Paano naman po ang kabuhayan ko? Saan ko dadalin ang ipag-aaral ko sa kanila? O tapos saan pa po kami titira? Babayaran nga, hindi naman po sapat. Ang pera po, sagli lang pong maubos. Di katulad po ng lupa, angga-angga, talagang ikabubuhay mo po sa iyong pamilya. Kahit ang mag-inang sina Lani at Catherine, problemado. Sakaling lumipat daw kasi sila sa ibang kalapit na barangay, paniguradong apektado pa rin ng itatayong Paxilica. Siyempre darating po yung panahon na baka hindi na po malinis yung tubig, kukulangin na po sa kuryente. Ang ama na po sa bayan po namin, wala na. Ako na lang po nagtataguyod sa aking mga anak. Kung yun po mawawala pa sa amin, paano na po yung mga anak ko? Di na po sila makakapag-aral. Una ng nakakasakop na barangay, ni hindi raw sila kinonsulta ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Ito yung ahensyang mangangasiwa sa pagtatayo ng Paxilica. Sa halip, nagpapadala na lamang sila ng mga sulat sa mga maapektuhang residente. Meron ding ibinigay sa barangay na listahan ng mga pamilyang inisyal na tatamaan. Ang ginagawa po kasi ng BCDA is dumidiretso sa mga farmers, inikayat na ipabayad na lang yung lote nila o yung lupa nila dahil pag hindi, kukunin nila na walang bayad. Ang isa pang pangamba ng barangay, ang kakailanganing malaking supply ng tubig at kuryente sa industrial hub. Minsan nagkakaroon ng brownout dahil manipis yung supply ng kuryente. Dadagdag pa ho yung Paxilica na yan. Paano na ho yung namin ng kuryente dito? Ang mismong lokal na pamahalaan ng Capas kung saan nakatayo ang New Clark City, humihiling na ng dialogo mula sa BCDA. Although yung area is under the administration of BCDA, still it's in Capas. So, hindi naman pinipresent sa amin yung plano. How feasible are these possible measures? Hindi namin alam yun. Toxic ang discharge nito. Saan mapupunta ito? Will there be noise emissions or emissions sa atmosphere? Tapos concerned din kami kung if that they will process raw minerals sa loob. So baka track ang dadaan sa mga daan namin. Paglilinaw ng lokal na pamahalaan, hindi sila tutol sa development gaya ng pinapangako raw ng proyekto. Pero tila wala na raw silang laban nang banggitin pa ito ng Pangulo sa SONA bilang isa sa kanyang magiging flagship project. At what cost? Yun yung, sige, maraming ang trabaho. Baka may permanent damage na epekto nito. Yun yung mga gusto naming maliwanagan. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng BCDA sa mga issue ng LGU at mga maapektuhang residente. Pero sa huling panayam ng programang Ted Filon, DJ Chacha kay BCDA CEO at President Joshua Bingkang, nilinaw nitong ang New Clark City ay itinayo bilang Special Economic Zone na inilaan para maging Industrial Development Area.
ito po ay public property na po. Nakatitulo po ito under BCDA. So titled na po ito as public land. Pangalawa po, ito pong napili naming lugar ay wala pong ancestral domain title na makukuha para sa mga indigenous people. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.